Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, o Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo po ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito, sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, "Sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa isang malaking takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig." Idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo, at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. He said to them, "Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. If anyone has ears to hear, let them hear. Consider carefully what you hear," he continued.
With the measure you use, it will be measured to you, and even more. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what they have, will be taken from them.